Hello everyone, welcome back sa ating YouTube channel, and for today I wanted to give you a quick update dito nga sa ating balcony area. So dito sa ating plant rack, if matatandaan ninyo, punong-puno ito ng mga succulents parang a year ago, but right now talagang madami na akong tinapon ng mga succulents kasi they didn't survive, and I will be throwing more. Some of them, ayan, nandyan na sila sa baba kasi talagang namatay na yung mga succulents na, ayan. So, ito lang yung mga bago nating mga succulents that we bought a month ago. They are dehydrated now kasi talagang it's summer season dito sa China, and I think I need to water them more often. Ayan, and upon checking nga, napansin ko na yung isa sa mga succulents natin ay may aphids sa kanyang flower bud. So, nung binili ko itong succulent na ito, maliliit pa yung kanyang flower bud. So, hindi ko siguro napansin or nakita na may mga aphids nang kasama sa kanyang flower buds. And now na talagang lumalaki na yung kanyang flowers, ayan, talagang kitang-kita na yung mga aphids dito. And that's really something that you need to watch out every time you're gonna be buying succulents sa mga garden shop. Talagang dapat talaga, or ideally, after nyo silang bilhin, spray some insecticide. You can make use of systemic insecticide. Sa Pilipinas, yung ginagamit ko before is yung 7. Talagang binababad ko yung mga succulents doon. But right now, I don't have any insecticide available. Kaya ang gagawin na lang natin is yung natural way of removing itong mga aphids dito nga sa succulent na ito. So upon checking, hindi naman ganun kalala yung infestation ng aphids. Talagang nag-concentrate lang siya sa flower buds, and eventually, pag papabayaan natin sila dyan, dadami sila, and eventually kakalat nga siya sa mga iba natin mga succulents dito sa ating balcony. So yung gagawin lang natin ngayon is just simply cut itong mga flower stalks. So I'm gonna be doing it gently para hindi malaglag yung mga aphids sa dahon ng ating mga succulents. So syempre, you can always spray yung alcohol. I tried it before. Nag-alcohol spray din ako sa mga aphids natin, and sa mealybugs na rin, isama na rin natin yung mga mealybugs just in case you have one. Ayan, so I really don't want to spray an insecticide dito nga sa aking balcony area kasi as you know, it's an enclosed balcony area. May windows, pero syempre yung airflow dito is not really that good as compared pag talagang open yung garden natin. So ayan, after natin siyang i-cut, we still need to check and inspect kung may mga aphids pa dyan, especially na ang liliit na mga aphids, kaya talagang dapat makita nyo silang mabuti. Like for example here, we were able to spot an aphid dito sa underside or sa ilalim na part ng ating leaf. Ayan, so syempre we cannot really remove it 100%. Kasi baka yung iba nandun sa pinakadulo. So, the best thing that we can do right now is to simply spray water dito nga sa ating succulent na ito. So, sakto kasi ang tagal ko nang hindi nadiligan itong succulent natin. So, it's really the perfect time for me to water it. And at the same time, syempre, ang pinaka-purpose natin for today is to spray or remove yung mga aphids na nandito sa kanyang pinaka-leaf. So, yung pag-spray natin ng water sa kanya, it's really enough para matanggal yung mga aphids na nandyan sa mga sulok-sulok niya sa leaves. After spraying it with water, definitely we need to isolate this. Hindi muna natin siya ihalo sa iba nating mga succulent just to be sure na hindi mahawa yung iba nating succulent just in case na may aphids pa ito. So that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may visit our Facebook page at Desert Succulent page.